Hi there mga kapatid, it's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update, and paki-like and share mo na rin. Walang ibang motibo ang tinaguriang Young Guns sa Kamara kundi ang gumawa ng pangalan sa gitna ng panawagan nilang magbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Yan ang binigyang diin ni Attorney Salvador Panelo. Si Valdivina Gracia sa report. Ayun ang mga young unknowns. Ganyan inilarawan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang tinaguriang Young Guns o mga bagitong mambabatas sa Kamara na nananawagan ng pagbitiw sa pwesto ni Vice President Sara Duterte. Sa ilang pulong balitaan kamakailan, hinimok ni ACO Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon ang pangalawang Pangulo na magbitiw na lamang daw ito sa pwesto kung hindi rin daw ito interesado sa kanyang tungkulin. Ang pahayag na ito ni Bongalon ay kasunod sa hindi pagdalo ni VP Sara at ng iba pang opisyal ng Office of the Vice President o OVP sa budget hearing ng tanggapan para sa susunod na taon. Ayon kay Panelo, ang hakbang na ito ng mambabatas ay para lamang makilala ng publiko dahil malapit na naman ang eleksyon. Naghanap sila ng platforma na makilala. Hindi mo kakilala yung mga mga bagong salta sa Kongreso. Kaya makikita mo yung papayag nila mga puro dispalingado. Samantala, sang-ayon naman si Panelo sa puna ng ilang netizen na sa halip na pag-initan ang budget ng OVP ay bakit hindi na lamang daw imbestigahan ng mga mambabatas ang mga importanteng issue na kinakaharap ng bansa. Meron pang dapat silang imbestigahan yung pagbibenta ng gold reserves. Yun ang maganda. Yung mga ginagawa nilang patinirap, lalarawan, sinungaling, mga ewan ko ba? Yun ang dapat. Yun ang mga tunay na dapat. Bakit nagbenta? Anong kalakaran? Saan pupunta? Yun ang mga magandang investigation. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News. Siguro nabigla rin ang mga kongresista, first time siguro ito nila. Kasi alam natin, pag panahon ng budget season, lagi kong naririnig ito. Alam ba, may makausap ako sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na kumbaga, hinahinay muna tayo kasi budget season ngayon. Baka gipit. Parang at mercy sila. Kumbaga parang andun yung pagpanahon ng budget season, lalo na sa later part ng taon. Parang ano sila parang hindi mo na nila babanatan. Kumbaga, parang ang taas ng tingin ng mga sumusuri sa mga batas, no? Kasi kaya nilang ipasa, kaya nilang harangan, kaya nilang gipitin ang iyong budget. Pero hindi ito naramdaman natin kay VP Sara. Kumbaga, meron siyang mga proposal, panukala para sa kanyang opisina sa Office of the Vice President. Siguro first time ba ito na inaubayan na niya sa Kongreso yung magiging kapalaran ng kanyang proposed budget. At kumpleto doon, kumbaga, maiintindihan mo nga na, kayo nang bahala, hindi ko na didepensahan, kayo na hang bahala. Pero itong Kongreso, panay yung na, bakit dapat kang humarap, dapat ganito, ganyan, hindi pa ba sapat yung dahilan na yon. So doon muna sa ito ba first time na nangyari? At nakikita nyo po ba, may paglabag ba dito? Or malinaw naman doon sa sinabi ni VP Sara, ang lahat ng mga nais niya mangyari at naaayon naman sa mga polisiya o di kaya sa batas, sa konstitusyon. Siguro, Admar, first time siya na ang VP, ang Vice President ang nag-invoke niyan. Merong isang instance yung sa TESDA na hindi umapir yung chairperson sa plenary debate. Ito kasi sa committee level pa lang Pero babalikan tayo, binabastos ba niya ang House of Representatives? Hindi. Ina-acknowledge nga na kayo ang power of the purse. Kung paano nyo gustong katayin, i-chop, nasa sa inyo. That is a total statement in respect of the power of the purse. Kasi ang point niya, bakit pa ako makikipaggigilan, makikipagsagutan sa inyo
sa dulo kayo rin naman ang masusunod. Which I think is a sentiment that is loudly shared by all the executive agencies. Kasi sa executive, di ba nakikita natin may DBCC, ang DBM nagsiset ng ceiling, tapos kinakat nila yung sinasubmit ng ahensya, tapos yun ay nagiging net. Pag net naman, yun ang budget ng presidente, which means it underwent a series of review ng DBM, kaya na-include yung ganung budget. So, alam mo, ang hindi ko maintindihan, nawawala yung role ng DBM. Kasi dati ang DBM talaga nagsasabi na, Your Honor, pag ito kinat natin, magkakaroon tayo ng problema. Wala. Outright, ang House of Representatives ang nagsasabi na, hindi, ito i-cut natin, ito i-align natin. Nakita natin yung nangyari last year. Noong nagkaroon ng unprogrammed appropriation, wala namang ginawa si DBM ni hindi nila recommend ng veto statement. Nakita natin kung inalis yung foreign assisted program, wala ring recommendation ng DBM for the veto. So, ako, binabalik ko yung kakulangan sa DBM dahil kayo ang nag-put together ng programa. Ibig niyong sabihin, hindi mahalaga ang foreign assisted projects. Di ba? Maraming kaguluhan ang nagawa noon. At nakikita natin, wala tayong projects na tinutuloy dahil walang counterpart fund. So ako, ang sense ko, first time na ang Office of the Vice President ang nagsalita ng ganon. Ang nare-recall ko si TESDA, hindi umattend sa plenary. May pagkakaiba ba yun? Wala. Ang nangyayari lang kasi sa plenary, sa dami ng members ng appropriations, parang umaabot na ng mahigit na 50, doon sa 350, merong hindi naka-attend nung hearing sa committee. Kaya sa plenary, mahalaga na naandun yung head of agency. Pero dahil sinabmit na nga at sinabing, kayo na ang bahala, hindi ko maintindihan. Kasi traditional yun eh. Alam mo, ang Kongreso is steeped in traditions. Isang tradisyon niya yung head of agency na andon para sa plenary debate, kung may itatanong na andon, hindi maho-hold yung debate, di ba? At ang art of legislation is really compromise. So makikipag-compromise ka. Kunyari may isang probinsya, walang fire truck, walang mobile, talagang i-hold yung plenary debate sa DILG dahil humihingi siya ng mga kailangan ng kanyang lugar. So, pero kung anong galing na committee report sa Committee on Appropriations, hindi naman yun nagbabago na eh. And again, tradition dictates na kung ano yung re-recommend, yun na yung ina-approve ng plenaryo. Tsaka Prof, tama nga yung sinabi mo, hindi naman ng basto si BP Sara dahil kinikilala yung kapangyarihan ninyo. 'Di ba? Pwede kayo biruin mo, sila na ang nasa sa kanila na, 'di ba? Ang tanong ko nga, nung nag-committee report, hindi pa committee report, parang sinabi ni Congresswoman Kimbo, ito yung ikakat. From almost 2 billion, di ba, bumaba sa 700 million at may mga items silang kinat. Hindi mo naman nakita ang Vice Presidente nag-appeal. O hindi ko maintindihan, anong issue ninyo? O kinat nyo na, di ba? Hindi naman nag-appeal, hindi naman humingi ng tulong. So, makikita natin sa Senado, pag pinatawag, kasi sa Senado, pinatawag na siya sa committee at ang medyo naging naipit doon yung libro, yung publication ng libro. So, titingnan natin sa plenary, sinabi naman niya ang commitment niya na a-attend siya sa plenary. Pero, sinabi rin niya na at the end, pag nag-BICAM yan, yung House rin ang masusunod. So, essentially, alam na niya ang mangyayari. Kaya, yung sinasabi niyang handa naman ho kami, kung magkano ho yung ibibigay nila, tuloy-tuloy lang ho ang serbisyo. Yun ang makikita mo doon, yung leadership
ni VP na kung anong ibigay nyo sa akin, hindi ako, kasi usually, di ba, ang tradition, parang magbibigay ka ng respeto, hihingi ka ng pabor, di ba? Yun yung, ang tawag doon, horse trading ang tawag sa kagaya sa OP, di ba? Mabilis lang na ipasa yung budget nila. Yung yung hindi kasama sa pagbusisi yung budget ng taga-busisi. Ibig sabihin, hindi nahihimay yung budget ng House of Representatives. Tradition din yun. Oo, Admar, tama ka dyan. Yan ang malaking problema. Kasi hindi naman na-represent sa committee. Noong 8th Congress, na nandun ako sa Senado, at noong 9th Congress, nasa House ako, pinipresent yung budget ng House of Representatives kahit na sabihin mong hindi kinakat, alam mo, walang amendment, pero pinipresent. At napapag-usapan sa so many sa PS, so many sa MOOE, may ganon. Pero ngayon, wala na talagang presentation. Kaya nga, diba? Ang tanong, sino ang taga-busisi sa taga-busisi? Sino ang taga-busisi sa budget ng taga-busisi? Dahil nga sa time-honored tradition, pwede sa kanila pero hindi pwede sa VP o VP? That's right. Ganun ang lumalabas. Kasi yung time-honored tradition yan, ang sa judiciary, hindi masyadong binubusisi dahil inter-branch courtesy. Pero pinag-uusapan. I remember there was a time si Chief Justice Davide, tinanong yun sa Senado, bakit ang mahal ng kurtina nyo? Saan ba kinukuha yung kurtinang yan? Pinag-uusapan, pero hindi mo sinasubject sa sobrang inquiry because of the inter-branch courtesy. So, pero itong sa atin ngayon, hindi na pinag-uusapan ang Kongreso. So, hindi mo talaga alam saan nagagamit. Wala pa silang liquidation. So kung titingnan mo, ay sandali lang, ang power of the purse ba, ganon? Tsaka endorsed din ito ng administration pa rin, di ba? Ng yes, DBM. nakasama sa NEP. Kasi yung NEP na yan, kailangan mong tingnan yung sources ng yung revenue mo. So kung kulang ang revenue mo, paano popondohan? Pero pag pinisent yun, nagpipresent rin kasi sa nagsasabit ng total budget Pag pinisent yun sa DBM, usually more often, ang judiciary at ang legislative, kung ano yung sinubmit, is taken as is. Tingin niyo po ba, ma'am? Tingin niyo po ba na nabastos sila or dahil hindi sila makagisa kay BP Sara kaya galit sila? Admar, hindi sila makagisa. 'Di ba? Hindi nila matanong ng kasi ang sinabi na niya na babalik ulit tayo doon merong accomplishment report na binigay sa kanila. Traditionally, ang bawat ahensya nagbibigay ng accomplishment report. Traditionally, may folder na binibigay ang bawat ahensya doon sa budget. Tapos nung nandun siya, nagpresent siya ng PowerPoint. So ano pa yung kung ano yung at ang masama dito ay 2025 ang pinag-uusapan natin. Kaya nung unang harap niya, sandali lang, ba't ang tinatanong mo sa akin 2022? 'Di ba? Maling-mali yun. At yun nga yung sinasabi ko, yung chairperson at that time, si Congresswoman Kimbo, was not able to control the exchange. Kasi inalaw niyang ilabas yung information sa Confidential and Intelligence Fund. Dahil sinapina duces tecum lang nila yung dokumento, allowed na ang Makabayan Black to reveal. Bakit mo i-reveal yun? Hindi pa naman tapos yung pag-uusap tungkol dun sa notice of disallowance. Kasi ako, sa experience ko sa gobyerno, pag may notice of disallowance, yung meeting, kulang ng resibo, kulang ng justification, it's between COA at saka yung ahensya. Never yung tinidiscuss publicly kasi baka mamaya magamit, hindi pa naman final ang desisyon ng COA. Yun yung problemado ako dun sa inalaw. Kumbaga,
by the name itself, confidential and intelligence. Just because ang Kongreso nagsubpoena do sa SDECOM ng dokumento, pwede mo nang i-release yung laman ng dokumento? Violation yun sa auditor code natin. Pero dahil sila yung mga congressman, again, yung power of the purse, yun ang ini-invoke. So, alam mo, maganda sigurong maitaas yan sa Supreme Court para once and for all, ano ba ang meets and bounds ng power of the purse? Ano ba ang paggamit ng COA findings, lalong na hindi pa pinal. Yun ang mahirap doon. Kaya nung nagkalat, kung ano-anong interpretasyon, siguro nung panahon ko sa Kongreso, walang social media, madali mong matago? Sagutin. Oo, ngayon, hindi na kasi kanya-kanyang interpretasyon. So yung 73 million, nung isang araw may nakita ako, ginastos niya in 7 days. Saan kako kaya nang galing yun? Ang pinag-uusapan lang naman sa 2022, yung nagastos ng 11 days. At clearly, parati nating ine-explain, pag nag-end of the year ho, at hindi nyo nagastos ang pondo nyo, in order for it to be a continuing appropriation, magre-realign kayo at magre-request kayo. Mahabang proseso yon. At yung mga tao sa gobyerno, kuminsan yung pera, dahil hindi mo nga nagamit ng tama, yun yung tinatawag na utilization, no? Naiipit. Ito, tinapos niya talaga. Kasi gusto niya, ba't ka naman hihingi ng confidential and intelligence fund sa Pangulo kung hindi mo gagamitin? Di ba maling-mali naman yun na humingi ka at natulog ka sa pansitan, hindi mo nagamit yung pondo. Siya nagamit niya. Bakit nagamit? Dahil may program activities plan, yung PAP. Next week na yung filing ng COC, no? Marami na tayong narinig itong mga laban dati sa Marcoses, kakampi na ngayon. Tapos meron na silang slate, merong hindi sumipot doon sa declaration kung sino yung kanilang pampato. Mula sa iba't ibang mula sa iba't ibang partido ito, nagkaroon sila ng koalisyon, yung administrasyon na pambato nila, and at the same time ang dating administrasyon, yung PDP, meron silang at least 3 pa yung nababanggit. At saka ano po yung nakikita nyo dito, ma'am? Regular to na meron talaga, pero nagtataka ka ba kung sino yung kanilang mga manok? Kasi halimbawa, ganito, si dating senador, boxing champ, si Manny Pacquiao, noon talagang isa sa mga kritiko, bigla naging manok, di ba? ng kasukuyang administrasyon. Ano po yung dapat na makita dito ng taong bayan? Admar, ang pagsali mo kasi sa admin slate is a function of 2 things. The network and the funds. Dito sa Bagong Bayan, Bagong Alyansa, it's a coalition composed of 5 political parties. Malakas. Malakas yung 5 political parties na yon. Malakas dahil may network ang administrasyon, malakas dahil may pondo, no? Ang nakikita ko lamang diyan ay ang kaguluhan sa baba. Oo, magpa-file ka ng certificate of candidacy mo na nakasama ka sa alyansa. Paano ka sa baba? Saan kang stage tatayo? Coalition kayo. Wala na rin yung equity of the incumbent. So kung ikaw ay lakas, na supposedly yan ang pinakamarami, walang equity of the incumbent. Kasi yung Partido Federal, napakaliit lamang nun. Supposedly, ang Partido Federal ay ang pang-local at ang lakas ay ang congressional. Pero dahil nagsama-sama na ang NUP, ang NPC, ang NP, magkakagulo sila sa baba. Yan yung una. Pangalawa, magkakagulo sila sa sino ba ang predominant majority. Si lakas dapat yon. Pero dahil sa coalition, nangyari yan sa atin noong 2007 So,
may problema rin doon. Pangatlo, doon naman sa PDP, ang balita ko may 4 na parties na kasama dyan sa coalition. Ang nagpangalan pa lang naman ay ang PDP. So ang reforma na andyan, we have until the 28th for the conventions, the party nominations to be announced. So meron pa yung Partido Demokrasya ng kay Belica, meron pa yung sa MEC, NEC something, yung original ng Partido Federal. Yan. So sa tingin ko may mga surprises pa. At ang pangatlong kailangan tingnan are the independents. Kasi meron, ang pagkakaalam ko, may 2 nabubuong independent na tatakbo at gusto nilang maging independent kasi ayaw nilang pumagitna sa awayan ng Marcos at Duterte. So, tingnan natin by October 1 kung sino yung, at lalo na sa October 8, last day kasi walang substitution, no? Oo nga. Bagong desisyon ng COMELEC. So, tingnan natin kung sino magfa-file. Crucial yon dahil makikita mo ano ang latag ng oposisyon, sino ang talagang oposisyon, ano ang latag niyan, at dito nakita na natin sa administrasyon kung sino. The mere presence of so many governors there already shows that they're flexing their muscles. Pero alam mo, Admar, iba ang ground game so powerful kayo, 5 partido, pero kailangan mong tahiin yung 5 partido. Sa PDP, light sila dahil tatatlo lang, pero pag nagsama yung Duterte, ano ang impact nun? Tatandaan natin, nanggaling tayo sa 2022 na unity team, pero ngayon magkahiwalay na yon. Ang number 1 na senador ay si Robin Padilla. Kahit na anong sabihin ng iba kay Robin Padilla, ang suma total nun siya ang number 1. At kung titingnan mo 2016 si PRRD, 2019 2 slate, yung isang slate handled by Mayor Sara, yung isang slate nakakaunti lang handled by the father. Dumating ang 2022, nag-end si PRRD na napakataas in history ng approval ratings niya, no? At trust. So, magagamit ba yon? Bakit ko tinatanong? Kasi nung dumating ang 2022, ang anak niya naging vice presidente. At si Robin Padilla na isiningit lamang ni Mayor Sara as number 12. Pinag-awayan yan ang number 1. So, kung titingnan mo, asan ang suporta ng taong bayan na andon sa hindi administrasyon? Ngayon, ang tanong natin, dito ba sa administrasyon? Kasi kung titingnan mo ang Marcos base, nung tumakbo si Senator Marcos, 11 million sa Senado. Nung tumakbo as Vice President, 13 million, natalo siya. Nung tumakbo, magkasama sila ni Mayor Sara Duterte, naging 31 million. Huwag na natin pag-usapan yung dayaan o ano. Can the 31 million be translated as the source of yung voter base nitong administrasyon na ito? Kasi walang contribution si Speaker. Dahil si Speaker district representative. So, ang siguro yung mga ayuda na naibigay, di ba? Pero talagang malilimit ito sa Marcos na Pangulo, Vice Presidente, kung siya ay mag-e-engage. Kung hindi siya mag-e-engage, nandun yung tatay. Imagine mo, Admar, kung nagsama ang Duterte sa campaign ng 2025. Malakas yan. Nakikita mo rin ba yung possible na masamang epekto once na na-endorso ka ng kasalukuyang administrasyon? Maaari ba na meron kang makita dyan? Kasi ito yung mga pambato, baka gamitin na naman ito na ganito, ganyan. Yung mga ganon. Nakikita ko yan na humihina kasi ang poder ng administrasyon at lumalaki yung pumupunta sa neutral. So ang labanan sa midterm, mape-persuade ko ba yung neutral na bumoto
sa oposisyon? Sino yung oposisyon? Somebody has to claim sino ba yung oposisyon. O makakakuha ako doon sa aking neutral na mape-persuade kong pumunta dito sa Marcos administration. Again, ang hindi ibig sabihin kung may pondo silang pang-ayuda, ang tao boboto sa kanila. Bakit? Yun ang problema ng ayuda. Hindi pa nga eleksyon, nakakatanggap ako ng 10,000. Doon sa mga vote buying na nagsasabi, hindi, kaya yan. Ngayon ng eleksyon, pag binigyan kayo ng 1,000, sa tingin ko, dahil enough nyo sa ayuda, magbubumerang ho yan. At ang sense ko, ang taong bayan galit. So, saan pupunta yung galit na botante? Yun ang napakahalaga dito sa 2025. So, sa last part ng video natin for today, papakita ko lang ito from yung page ng Gikan sa Masa. Ito yung program dati ni Pangulong Duterte na tinake down din ng gobyernong Bangag. Ito yung pagdalaw lang ni VP Sara doon sa Kalinga. Nagpatato kasi siya kay Apo Wangod. So, ito lang yung last part, just to wrap up the video. So, let us watch this short video lang siya, mga kapatid. Sara D. Duterte, Baba ng tiwalam, 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 Sir, talikod ko. Magmukhang kami si Madam. Okay. Picture. So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, News ko po RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.